Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Marco. Walang eksaktong taon. Probinsya Mabinay, Negros Oriental. Marco, maya-maya lang darating na si Father Greg. Maselan pa naman yon pagdating sa kapilya. Nalinis mo na ba ng maayos ang altar? Wika ni Mang Goryo. Tapos na po, Manong. Doon na nga po ako sa likod magwawalis eh. Wika ni Marco. Kasalukuyang naglilinis ang dalawa sa kapilyang pinaglilingkuran dahil darating ang bagong kura paroko. Ewan ko lang kung magtatagal ang bagong pari dito. Siguro naman, nabanggit na sa kanya ng pamunuan ng simbahan ang nangyari kay Padre Julian. Muling wika ni Mang Goryo. Siguro ho, alam na ng bagong pari ang nangyari. Hindi naman niya tatanggapin ang maging kura paroko sa lugar na to kung di niya kaya eh. Walang magagawa ang mga pare sa oras na destino sila sa isang bayan o probinsya. Hindi sila pwedeng magreklamo. Pero sa pagkakalam ko, kakaiba ang Father Greg na ito. Medyo may pagkasanggano daw ang ugali pero mabait naman. Pag-uusap ng dalawa habang nakaupo sa harapan ng altar. Lingid sa kaalaman ng mga ito, dumating na ang kanilang hinihintay. Siya nga ba? May pagkasanggano nga ba ang bagong pare? Wika ng lalaki. Dumaan ito sa pinto sa gilid ng simbahan papunta sa altar, kaya hindi nila napansin. Oo yun ang narinig ko sa kabilang bayan kung saan siya nanggaling. Sakto may kakilala ko doon. Wika ni Mang Goryo. Napahinto siya sa pagsasalita nang mapagtantong hindi kay Marco ang boses na narinig. Dahan-dahang lumingon si Mang Goryo. Napatayo sabay tapik kay Marco. Ay nako, Manong, puro chismis lang naman yata yung sinasabi mo. Hindi na ituloy ng binata ang sasabihin. Pagkalingon niya, nakita ang isang lalaki na nakasuot ng sutana at nakasalamin. Magandang hapon sa gabi, Father Greg. Magandang hapon po. Kanina pa po ba kayo dito? Mautal-utal na wika ng matanda. Nang mapagtanto nakausap na ang bagong kura paroko. Magandang hapon sa gabi. Ayos bago yun Hindi naman, mga 5 minuto pa lang ang nakakalipas. Napakahirap puntaan ng lugar na to. Mabuti na lang, kilala ang dating kura paroko. Nga pala, kayo ba yung dalawang tagapaglingkod dito? Kayo po siguro si Mang Goryo at ikaw naman si Marco. Wika ni Father Greg. Sa hindi malamang dahilan, napako ang dila ni Marco. Hindi ito makasagot. Ay tama ho kayo, Father. Ako nga ho si Goryo at itong kasama ko naman si Marco. Hoy, magsalita ka ga. Ano bang nangyayari sa'yo? Wika ni Mang Goryo. Ikinagagala ko po kayo makilala. Pasensya na, medyo napagod ako sa biyahe Maaari bang pakitulungan ako na magdala ng gamit sa aking silid? Wika ng pare. Tinapik ni Mang Goryo si Marco. Dali-dali itong kumilos para kunin ang mga gamit ng pare. Akmang bubuhatin na sana ni Marco ang itim na bag na gawa sa balat. Kaso nga lang hindi niya ito maiangat. Ako nang bahalang magdala ng bag na yan. Yung maleta na lang ang dalhin mo sa kwarto. Muling wika ng pare. Nanlaki ang mga mata ni Marco nang makitang kinuha ito ni Father Greg gamit ang isang kamay. Matapos mayatid ang pari sa silid, nagpaalam na itong babalik sa paglilinis ng kapilya. Sige po, Padre. Babalik na po ako sa paglilinis. O sige, maraming salamat sa paghatid na mga gamit ko. Tugon ng pare. Habang naglalakad sa pasilyo, hindi mawala sa isipan ni Marco ang nangyari. Alam ng binata
na may kung anong kakaiba sa bagong kura paroko. Hindi nito namalayan si Mang Goryo na nagwawalis ng sahig, kaya nagkabangga ang dalawa. Aray naman Marco, ano bang nangyayari sa'yo? Kanina ko pa napapansin na para kang binuhusan ng malamig na tubig simula nang dumating si Father Greg. Hindi ko nga po alam Manong eh. Talagang merong kakaiba sa pari na yun no. Nakita mo ba yung itim na bag na dala niya? Ang bigat nun nung sinubukan kong buhatin. Pero binuhat niya ng isang kamay. Oh, ano naman kakaiba doon? Mas malaki ang braso niya kung ikukumpara sa'yo. At saka gamit niya yun eh, kaya sanay siya sa bigat. Hindi, basta Manong, may kakaiba sa kanya. Tugon ng binata sabay lakad palabas ng kapilya. Kinagabihan matapos maganda ng hapunan, pinuntahan ng binata ang pare para yayaing kumain. Akmang kakatok na sana ang binata nang marinig nitong nagsasalita sa loob ng silid ang pare. Marahan nitong binuksan ng pintuan. Nakitang nakaluhod si Padre Greg. Napagtanto ng binatang nagdadasal ito, kaya hinantay niyang matapos ang pare. Muling isinara ni Marco ang pintuan at tumayo sa labas. Maririnig nitong nag-uusal ng mga hindi maunawaang salita ang pare. Ilang minuto ang nakalipas, nagbukas ang pintuan. O Marco, anong ginagawa mo dyan? Wala naman po padre, kakain na po kasi kaya inantay ko na lang po kayo matapos magdasal. Ganun ba? O sige, halika na sa komedor. Pasensya na at natagalan ako sa pagdarasal ha. Wala po kayong dapat hingin ng paumanhin padre. Nauunawaan ko po. Kailangang unahin ng Panginoon bago ang lahat. Magaling. Unang hanapin ang kaharian ng Panginoon at ang lahat ng ito ay pagkakalob sa inyo. Ayon yan sa banal na kasulatan. Naglakad ang dalawa papunta sa komedor. Nag-aantay na doon si Mang Goryo. Narito na pala kayo padre. Ay tara na nang kumain. Baka lumamig ang tinolang manok. Wika ni Mang Goryo. Hindi kagad naupo ang pare. Inakbayan nito si Mang Goryo at pinaupo. Manong, maupo na po kayo. Ikaw din Marco. Ay nako padre, wag na po kayo mag-abala. Kami nga ang dapat nagsisilbi sa inyo eh. Hindi Manong, pantay-pantay tayo sa paningin ng Diyos. Walang nakakataas, walang nakakababa. Pero lingkod kayo ng Panginoon. Meron kayong otoridad kaysa sa amin. Tama ho kayo. Pero hindi yun nangangahulugan na mas nakakaigit ako sa inyong dalawa. Sige na, sabay-sabay na tayong kumain. Pinakikiramdaman lang ni Marco ang pare. Unti-unting napapalagay ang loob nito. Napagtanto ng binatang mabuting tao si Father Greg. Unang linggo mo bukas, padre. Siguradong maraming dadalo sa misa. Maraming may intriga sa bagong kura paroko. Dati, matatandang pare ang pinapadala nila. Ngayon lang sila nagdestino ng kasing edad mo sa lugar na ito. Inaasahan kong sasabihin mo yan Manong. Nabanggit sa akin ang pamunuan ng nangyari sa pinalitan kong pare. Pero hindi ko alam ang totoong dahilan ng kanyang pagkamatay. May nalalaman po ba kayo? Maraming usap-usapan sa nangyaring pagkamatay ni Padre Julian. Pero lahat ng yon, walang pruweba. Isa na nga sa mga usap-usapan, sinaniban daw ito ng demonyo. Tumalon mula sa bangin pero ang sabi din ng ilan, itinulak daw ang matandang pare habang pabalik sa simbahan. Naintriga ako sa una mong sinabi Manong. Pero hindi rin kapanipaniwala ang nangyari. Nasasaniban siya ng demonyo. Pag-uusap ng dalawa. Hindi ugali ni Marco ang makisabat sa usapan, kaya nakikinig lang ito. Ngunit sa isip ng binata, may nalalaman ang bagong kura paroko. Matapos kumain, iniligpit ng binata ang pinagkainan. Lumabas ito ng kusina upang pumasok sa silid. Nakita nito sa pasilyo ang pare. Padre, hindi pa po ba kayo magpapahinga? Hindi pa ako inaantok Marco eh. Ikaw ba?
Kakatapos ko lang po sa kusina eh. Papunta na rin po ako sa kwarto para makapagpahinga. Medyo maaga pa naman at maliwanag pa ang buwan. Bakit hindi mo ako samahan maglakad sa labas? Gusto ko lang magpaantok eh. Naninibago ang katawan ko sa lugar na to. Nasanay ako sa kabilang bayan. Maingay kaya gabi na nakakatulog yung mga tao. Samantalang dito, alas 8 pa lang ng gabi, wala ka nang maririnig kung hindi huni ng kuliglig. Maaga kasing natutulog ang mga tao dito, Padre. Simula ng bata ako, may mga kwento po kasi ng gumagalang tao na nangaharang at pumapatay. Kaya pagsapit ng alas 6, wala nang makikitang nasa labas ng tahanan. Tipikal na kaugalian sa mga probinsya. Pero maiba ako. Ano sa tingin mo yung totoong nangyari kay Padre Julian? Napabuntong hininga si Marco dahil siya ang nakakita sa bangkay ng matandang pare bago ito kinuha ng punerarya. Hindi ko po maipaliwanag ng maayos, Padre. Nung pinuntahan namin sa punerarya ang bangkay ni Padre Julian, may mga kakaibang marka ako nakita sa mukha niya eh. Parang ugat. Tapos sobrang putla ng balat. Para bang sinipsip ng kung anong nilalang ang lahat ng dugo nito. Pero yung nakakapagtaka, wala namang sugat maliban sa mga galos dahil sa pagkahulog niya sa bangin. Hindi naman siguro mauubos ang dugo mo dahil lang sa galos, hindi ba? May punto ka. Alam mo, napakahusay mo mag-obserba ha? Saan ba nagpunta si Padre Julian bago siya namatay? Doon po kay Mang Nando. Nakiusap po kasi sila na basbasan yung asawa nito dahil nga namatay na. Pagkatapos nun, nabalitaan na lang namin nahulog sa bangin si Padre Julian eh. Biglang napukaw ang kuryosidad ng pare. Inaya nito si Marco. Pinuntahan ng sinasabing tahanan ni Mang Nando. Bukas pagkatapos ng misa sa hapon, gusto kong puntahan natin ang bahay ng sinasabi mong Mang Nando. Oo, Padre. Pero teka, bakit parang sobrang interesado kayo sa kaso ni Padre Julian? Bukas mo malalaman. Halika na, bumalik na tayo sa simbahan. Mukhang malayo na tong nalakad natin eh. Oo nga ho, malayo na rin ho to. Nasa gawing kawayan na tayo eh. Kinabukasan sa kalagitnaan ng misa, nakita ni Marco si Mang Nando. Nilapitan nito ng binata upang ipagbigay alam na dadalaw si Father Greg. Mang Nando, sandali lang po. Dadalaw si Father Greg sa inyo mamayang hapon pagkatapos ng misa. Ayos lang po ba? Walang problema sa akin. Mabuti nga at sinabi mo nang sa ganon makapaganda ako na makakain. Pero teka, bakit naman daw siya dadalaw? Tugon ni Mang Nando. Hindi ko rin po alam, Manong eh. Malalaman na lang po natin siguro mamaya. Tugon ng binata. Nang matapos ang misa, pinuntahan ng dalawa ang tahanan ni Mang Nando. Sa daan pa lang napapansin ni Marco ang kakaibang kilos ng pare. Tila pinakikiramdaman ang paligid habang naglalakad. Sinisilip din ng pare ang bangin kung saan nahulog si Padre Julian. Hindi ito nagsasalita. Patuloy lang sa paglalakad at paminsan humihinto upang tignan ng mga sanga ng punong nasa gilid ng daan. Maya-maya pa, narating na ng mga ito ang tahanan ni Mang Nando. Malugod naman silang tinanggap ng matanda. Maligayang pagdating sa akin tahanan, Padre. Hindi ko inaasahan na bibisitahin niyo ako. Pagpasensyaan niyo na ho kung medyo makalat ang loob ng aking bahay. Ay tara ho, magmeryenda muna kayo. Maraming salamat Manong. Akin ang karangalang bisitahin kayo. Ang totoo, may sadya po ako sa inyo eh. Nais kong malaman ko noon talagang nangyari kay Padre Julian. Wika ni Father Greg. Ngunit tila hindi naging maganda ang dating ng tanong para kay Mang Nando. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na wala akong kinalaman sa kung anong nangyari sa paring yon? Matapos niyang basbasan ng asawa ko, umalis na rin siya. Ni hindi nga kinain ng hinanda kong hapunan. Pasensya na kayo, Padre. Mangyari kasi, ganyan ang mga tanong ng otoridad sa akin. Ilang ulit ko nang sinabi sa kanila
na wala akong alam pero hindi sila naniniwala. Tugon ni Mang Nando. Napatayo ito at tumingi ng paumanhin sa inasal. Ayos lang ho, Manong. Naiintindihan ko po kayo. Gusto ko lang kasing malaman kung ano ang totoong nangyari sa tiyuhin ko. Wika ni Father Greg. Nagulat si Marco nang malaman na tiyuhin nito si Padre Julian. Ngunit gaya ng dati hindi ito sumabat sa usapan. Tiyuhin mo pala si Padre Julian. Alam mo Padre, babait na tao ang tiyuhin mo. Hindi ko nga lubos maisip kung sino ang gagawa ng ganun sa kanya. Mahal na mahal siya ng mga tao dito sa baryo. Marami siyang natulungan. Isa na dito ang pagamutang nasa gawing dulo nitong baryo. Nabanggit din sa akin ni Tio Julian ang tungkol sa ipinatayo niyang ospital. Isa yon sa gusto kong puntahan pero sa ngayon, kailangan kong malaman kung sino ang posibleng may gawa ng kanyang pagkamatay. Pasensya na po Padre, pero wala talaga akong alam. Kung meron lang sana akong may tutulong gagawin ko. Tugon ni Mang Nando. Matapos ang pag-uusap na yon ay nagpaalam na sila. Ngunit habang naglalakad ang mga ito pabalik sa bayan, naramdaman ng pare na may nakasunod sa kanila. Sandali lang Marco. Mukhang may nakasunod sa atin eh. Huwag kang lilingon. Magpatuloy ka lang sa paglalakad. Wika ng pare. Maya-maya ay nakita ni Marco ang pag-ihip ni Father Greg sa hangin. Narinig nila ang mahinang boses ng tao na parang sinasakal. Padre, ano po yun? Saan po nanggagaling yung boses na yun? Sa likuran natin. Sandali lang at lalapitan ko. Tugon ng pare. Maya-maya ay nakita nito ang isang lalaking inaalalayan ang sarili sa paglalakad. Napalo dito sa harapan ng pare. Pasensya na Padre, wala akong balak na saktan kayo. Sumunod lang ako para masiguradong ligtas kayo makakabalik sa simbahan. Anong ibig mong sabihin? Delikado sa lugar na to kapag ganitong oras. Napagutusan lang ako ni Supremo na siguraduhin makakarating kayo ng ligtas sa kabisera. Maraming nagkalat na masamang elemento sa lugar na to. Pero ngayon napag-alaman ko na hindi pala kayo basta-basta. Ganun ba? Maraming salamat sa pag-aalala. Pero kaya naming makauwi ng ligtas. Teka, ano palang pangalan mo? Ako po si Hemong. Sige po Padre, pasensya na po kayo ha. Hindi ko po talaga sadyang gulatin o takutin kayo. Walang anuman, Hemong. Sige na, tutuloy na kami. Pag-uusap ng dalawa. Nang makarating ang mga ito sa kabisera, tinanong ni Father Greg si Marco tungkol kay Hemong. Marco, kilala mo ba yung tao na yun? Sa tingin ko, para siyang kasapi ng isang kulto. Si Mang Hemong? Hindi po siya kasapi ng isang kulto, Padre. Dati po nagtatrabaho sa simbahan ng taong yun. At yung sinasabi niyang Supremo, pinuno ng samang kinabibilangan niya. Ang tawag dun, ituman. Ituman? Mukhang narinig ko na nga ang salitang yan. Hindi lang ako sigurado kung saan. Pangkat po sila ng mga taong nangungulekta ng mga mutya. Anting-anting. Ginagamit po nila ang mga ito para protektahan ng baryo laban sa mga masamang elemento. Kilala po yung grupo nila noon pa man eh. Pag-uusap ng dalawa. Muling naglaro sa isip ni Father Greg ang tungkol sa sinabi ni Marco. Kinabukasan, muli itong nakiusap sa binata na samahan siya sa tahanan ni Mang Hemong. Magandang umaga po, Padre. Wika ni Marco. Nang maramdaman nito na pumasok sa kusina si Father Greg. Magandang umaga, Marco. May gagawin ka ba mamaya? Gusto ko sanang samahan mo ako sa bahay nila Hemong eh. May ilang bagay lang akong gustong itanong sa kanya. Tugon ng pare. Kasalukuyang umiinom ng kape ang binata. Kaya naman naibuga nito ang kape. Aray ko! Ang init!
Gusto niyo pong samahan ko kayo kina Mang Emong? Oo Marco, importante lang na makausap ko siya tungkol sa pagkamatay ni Tio Julian. Wala pong problema kung sasamahan ko po kayo doon. Kaso lang, baka pagbawalan tayo ng pinuno ng kanilang samahan. Ang gaya nilang antingero, mga alagad ng simbahan. Maliban na lang kung talagang kulto sila. Sumasamba sa huwad na Diyos. Yon ang gusto kong malaman. Kaya ano, sasamahan mo ba ako? Muling tanong ng pare. Hindi naman tumanggi si Marco. O sige padre, sasamahan ko po kayo. Pero sa isang kondisyon. Sabihin niyo muna sa akin ang totoong dahilan kung bakit kayo nag-iimbestiga sa pagkamatay ni Padre Julian. Alam ko po na chewin niyo siya. Pero maliban dun, may iba akong nararamdaman eh. Alam kong parang may mas malalim na dahilan kung bakit kayo kumikilos eh, sa halip na otoridad. Napangiti si Father Greg nang marinig ang sinabi ng binata. Matalino ka talaga. O sige, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ang mga pruwebang hinahanap ko, hindi makikita ng mga otoridad. Ang tinitignan lang nilang anggulo ay ang pagkahulog ni Tio Julian sa bangin. Pero ayon na din sa sinabi mo, kakaiba ang kulay ng balat ni Tio Julian nang makita nyo, na parang sinipsip ang dugo. Tama ang hinala mo Marco, may kakaiba nga sa pagkamatay ng chewin ko. At yon ang malalaman natin kung sasamahan mo ko sa tahanan nila Emong. Tugon ng pare. Dahil naintriga din si Marco, walang pagdadalawang isip itong sumang-ayon sa hiling ng pare. O sige padre, sasamahan ko po kayo. Magpapaalam lang ako kay Mang Goryo para hindi na siya magtanong. Huwag mong sabihin na doon tayo pupunta dahil magiging malaking katanungan talaga yan para sa kanya kung anong gagawin natin doon. Wika ni Father Greg. Matapos ang agahan ay lumakad na ang dalawa. Medyo malayo ang tahanan nila Emong. Nasa gawing dulo pa ito. Madadaanan ang bahay nila Mang Nando at para maiwasang mapansin ng karamihan, hindi nagsuot ng sutana ang pare. Nagulat si Marco nang makitang nakasuot ito ng kamiseta. Punong-puno ng tato ang braso. Sa unang tingin, hindi mo aakalaing pare dahil sa dami ng tattoo nito. Ngunit nang pagmasdan ni Marco ang mga disenyo, napagtanto ng binata, mga berso ito mula sa banal na kasulatan, partikular sa aklat ng Revelasyon. Kamunti ka na kitang hindi makilala padre. Bakit nyo naman ho naisipang magsuot ng ganyan? Huwag mo kong tatawaging padre mamaya. Ayokong makilala ko ng mga tao doon. Maliwanag Kuya Greg. Pero yung mga tattoo mo, pwede ba sa pari yung ganyan? Hindi. Kaya kung nagbabalak ka maging pare, huwag na huwag ka maglalagay ng tattoo. Wala akong balak magpare. Pero hindi rin ako magpapalagay ng tattoo. Tara na po. Nakapagpaalam na din ako kay Manong Goryo. Ang sabi ko na lang, sasamahan kitang mamili sa bayan. Mabuti naman kung ganun. Halika na, lumakad na tayo. Nilakad ng dalawa ang mahigit 2 kilometrong daanan. Medyo matarik, maputik ng mga oras na yun. Kaya naman nahirapan sila sa paglalakad. Patanghali na nang marating nila ang maliit na pamayanan kung saan nakatira si Mang Emong. Nandito na po tayo. Nakakatakot yung lugar na to lalo na paggabi. Iilan lang yung bahay. Wala akong nakikitang mga bata, kaya ayoko nagpupunta dito Wika ni Marco. Hindi nagsasalita ang pare. Nakikita din ito. Pinagtitinginan sila ng mga tao roon. Mukhang ayaw ng mga tao na nandito tayo Normal lang ho yan, Padre. Kuya. Naninibago sila sa atin, kuya. Kung sabagay,
Pero nasa ang bahay ni Mang Emong? Doon po sa bandang dulo. Tara, puntahan natin. Pag-uusap ng dalawa. Narating nila ang tahanan ni Mang Emong. Nagulat ito nang makita si Marco. O Marco, ano ginagawa mo dito? Sino yung kasama mo? Si Kuya Greg po. Kakilala ko mula sa kabilang bayan. May mga katanungan lang po siya tungkol sa nangyari kay Padre Julian. Tugon ni Marco. Laking gulat nito. Hindi nakikilala ni Emong ang padre. Katanungan? Teka, baka pulis yan ha? Parang gano'n na nga, Manong. Ang totoo, nakiusap lang siya na samahan ko dito eh. Sino naman yung nagsabi sa inyo tungkol sa akin? At anong palagay mo na kinalaman ko sa pagkamatay ni Padre Julian? Tanong ni Mang Emong. Sa pagkakataong iyon, nahalata ng padre na iirita ito. Mang Emong, ako po ito, si Father Greg. Pasensya na po ha, pero ayoko malaman ng mga tao na nagpunta ako dito, kaya ganito ang suot ko. Pero maaari ko po ba kayo makausap sa loob ng tahanan mo? Wika ng pare. Huminahon si Mang Emong nang makilala si Father Greg. Ay naku, Padre, kayo pala yan. Kaya pala pamilyar sa akin yung itsura nyo eh. Ay tara ho, pasok kayo sa bahay. Tugon ni Mang Emong. Pumasok ang mga ito sa tahanan. Doon ipinagpatuloy ang usapan. Pasensya na po, Mang Emong ha. Pero nasabi ko po kay Father Greg na kasapi po kayo ng isang samahan ng mga antingero. Kaya po siya naparito eh. Sa pagbabaka sakaling alam nyo yung posibleng dahilan ng pagkamatay ni Padre Julian. Ganun ba? Oo, totoong sinabi mo. Kasapi ako ng pangkat na mga antingero sa lugar na ito. Ang tawag sa amin ay ituman. Pero ang tanong dito, bakit kayo nagsisiyasat? Hindi ba gawain nyo ng pulis? Oo, Manong. Trabaho nga ng pulis ang pag-iimbestiga. Pero may mga bagay silang hindi nakikita. Lalo na ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Tio Julian. Wika ni Father Greg. Nagulat si Mang Emong nang malaman na tsuy nito si Father Julian. Kaya pala ganyan ang pagpupursige mo. Para malaman ang totoong dahilan ng pagkamatay ni Padre Julian. Magtsuwin pala kayo. Bueno, may ilan sa mga kasamaan kong nakakita sa bangkay. Ang sabi nila, kinuha daw ng kung sino ang kaluluwa ng matanda sa katawan nito. Kung nakita nyo rin sana yung bangkay, maiintindihan nyo ang sinasabi ko eh. Tugon ni Mang Emong. Nakita ni Father Greg ang takot sa mata nito. Nakumpirma, hindi nga pangkaraniwan ang pagkamatay ng tiyuhin. Ngunit ang ipinagtataka ni Marco, matapos marinig ang sinabi ng matanda, nagpaalam na ang pare na aalis. Salamat Mang Emong ha, mauna na po kami. Sige Padre, pasensya na ha, wala akong gaanong naitulong. Malaking bagay ang impormasyon na nakuha ko sa inyo, kaya salamat ho ng marami. Walang anuman Padre, mag-iingat ho kayo ha. Pag-uusap ng dalawa. Naunang lumabas ng tahanan si Marco. Nagulat ito sa nakita, kaya dali-daling bumalik ang binata sa loob. Anong problema? Uulan na naman ba? Uulan palang Manong! Uulan ng bala! Tugon ni Marco. Dali-daling sumilip si Father Greg. Nakita ang napakaraming armadong kalalakian. Naloko na. Mukhang mapapahamak tayo nito ah. Wika ng pare. Lumabas ng pintuan si Mang Emong. Nakahinga ng maluwag dahil mga kasama niya ang mga ito. Wala kayong dapat alalahanin, Pad. Hindi na ituloy na Mang Emong ang sasabihin. Bigla itong binaril ng isa sa mga lalaki. Dali-dali namang niyakap ni Father Greg si Marco habang nag-uusal ng mga dasal. Ramdam ng binata ang pag-uga ng katawan ng pare habang pinauulanan sila ng bala. Dumapa si Father Greg
para hindi sila mapuruhan hanggang sa humupa ang putukan. Padre, ayos ka lang ba? Mukhang malubha yung tama mo ah. Huwag kang maingay, Marco. Manatili kang nakahiga sa lupa. Ako nang bahala sa kanila. Dahan-dahang tumayo ang pare habang pinupunasan ang putik sa braso nito. Mga kasama, wala kaming masamang tangka sa maliit niyong nayon. May ilang katanungan lang kami kay Mang Emong, pero anong ginawa niyo sa kanya? Wika ni Father Greg. Nanlaki mga mata ng kalalakihan nang makitang tumayo ang pare. Matapos paulanan ng bala, isa-isang nagpalit ng magasin ang mga ito. Akmang magpapaputok, ngunit hindi na naituloy. Sa ngalan ng Panginoon, ibaba niyo mga sandata! Laking gulat ni Marco nang biglang magtalsikan ang mga baril. Muling nagsalita si Father Greg. Unang aklat ng parusa, penitensya ng may sala. Wika ng pare. Sinundan nito ng mga salitang Latin na maging si Marco ay halos mabiyak ang ulo nang marinig ang mga ito. Nilingon ni Father Greg ang binata, sinabihang magtakip ng tenga. Magsipaglood kayo at humingi ng tawad sa harapan ng lingkod ng Diyos. Utos ng pare. Tila itinulak paluhod ang mga kalalakian. Hindi makagalaw ang mga ito. Nanginginig ang katawan. Makikita ang matinding takot sa mga mata. Padre, ano pong nangyayari sa kanila? Habang nakaload sila sa harapan ko, kasalukuyang hinahatulan ng kalangitan ng kanilang kaluluwa. Ikalawang aklat, ang kasulatan ng mga parusa. Hayaan niyong umagos ang dugo mula sa inyong balat hanggang sa matuyo at lisanin ng kaluluwa ang inyong katawan. Halos hindi makapaniwala si Marco nang makitang sumirit ang dugo mula sa butas sa balat ng mga kalalakian. Halos magkulay pula ang kapaligiran dahil dito. Ikatlong aklat, ang karit ni kamatayan. Hihilahin ng tagasundo ang inyong kaluluwa at ititira lang ang natutubok yung katawan sa apoy. Matapos itong sabihin ng pare, biglang nagliyab ang katawan ng kalalakian na parang sinisindi ang dayami. Para kay Marco, isang himala ang ginawa ng pare dahil wala namang apoy sa paligid na maaaring maging sanhi ng pagkasunog ng mga katawan. Matapos ang pangyayari, dali-daling hinila ni Padre Greg ang binata at umalis sa lugar. Hindi nag-uusap ang dalawa. Habang nasa daan, pagdating sa simbahan saka nagtanong si Marco. Anong nangyari kanina, Padre? Paanong natupok ang katawan ng mga taong yun? At saka bakit hindi ka tinatabla ng bala? Tinakpa ng pare ang bunganga ng binata. Inayang pumasok sa silid. Kumalma ka at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat ng nangyayari. Ang mga taong yon ay may taglay na kakayahan mula sa isang bertud. Sisiguraduhin ko sa iyo na hindi sila mga lingkod ng Diyos. Bakit nila tayo pinagbababaril? May hinala kung alam nila ang pagkatao ko at ang sadya natin sa lugar na yon, Marco. Kaya nila pinatay si Mang Emong dahil may nalalaman ito. Hindi lang nagsasalita ang matanda. Mukhang malaking gulong pinasok natin, Padre. Pero teka, ano yung mga salitang inusal mo kanina? Bakit hindi tayo tinabla ng bala? At saka paanong nasunog yung mga taong yun? Walang nagawa si Padre Greg kung hindi ibunyag sa binata ang sekreto. Ay nako, sige na nga. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Naalala mo ba ang bag na gawa sa balat ng hayop? Hindi ba sinubukan mo yung buhatin? Opo, pero hindi ko mabuhat.
Isa pa yan sa gusto kong itanong sa'yo, Padre. Ang laman ng bag na yon ay 3 mahalagang kasulatan. 3 aklat na naglalaman ng mga aral ng Diyos. Kinuha ng pare ang bag at binuksan sa harapan ni Marco. Nagtaka ang binata dahil maliit na libro lang ito na kahit pagsama-samahin, hindi titimbang ng 1 kilo kasama ang mismong bag. Halos 6 na pulgada pahaba, 5 pulgada pa lang ang sukat ng mga aklat. Dinampot ni Padre Greg ang isa, inabot kay Marco. Walang kahirap-hirap na hinawakan ng pare ang libro. Ngunit nang iabot niya ito sa binata, tila 1 sako ng bigas ang timbang. Bakit ganito kabigat yung mga aklat na to, Padre? Ano ba talaga yung laman yan? Gaya ng sinabi ko sa iyo, mga buhay na salita ang laman ng aklat na ito na mismong nanggaling sa mga aral ng Diyos. Ipinasa niya sa 3 makapangyarihang propeta, si Enoch, Isias at Elias. Sila ang gumawa ng mga kasulatang ito at ang bawat aklat may taglay na dasal na maaaring gamitin sa pagpaparusa o pagkitil ng buhay ng kahit anong elemento sa mundo. Pinapagana ng isang susi ang bawat aklat. Sa makatuwid, 3 salita lang ang babanggitin mo. Kusang i-epekto ang mga dasal na nakapaloob dito. Pagpapaliwanag ng pare. Dagdag pa nito, lubhang makapangyarihan ang mga aklat, kaya hindi ito maaaring mapa sa kamay ng kung sino lang. May hinala din ng pare. Ito ang habol ng pumatay sa kanyang tiyuhin. Kung ganun, alam ni Padre Julian ang tungkol sa mga aklat? Tama ka. Dahil sabay kaming umalis sa Italia matapos ipagkatiwala ng kataas-taasang simbahan ng mga ito sa akin. Tanging kami lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Kaya nagtataka ako kung paanong nakalabas ang impormasyon. Wala rin akong nakikitang dahilan para patayin si Tio Julian, kundi ang kaalaman nito tungkol sa mga aklat. Pagpapaliwanag ni Father Greg. Simula ng araw na yun, palagi nang nakikita ni Marco na bitbit ng pare ang 3 libreta. Ni minsan, hindi niya ito nawaglit sa kanyang paningin. Lumipas ang ilang araw, wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang sa makatanggap ng balita ang pare na may kumakalat na sakit sa baryo. Marami na ang naapektuhan, lalo na ang mga kabataan mula sanggol hanggang 18. Marco, samahan mo ko. Pupunta tayo sa kabisera. Tignan natin kung may maitutulong ang simbahan. Sige, Padre. Tatapusin ko lang tong winawalis ko. Kakaunti na lang po ito. Tinapos ni Marco ang mga gawain. Lumakad ang mga ito papunta sa kabisera. Unang dinalaw ng pare ang tahanan ng isa sa mga sakristan. Nakita nito na halos hindi na makatayo ang binata sa sobrang pamamaga ng mga binti. Maging ang braso nito, hindi na rin maigalaw. Tinanong ng pare ang sakristan, ngunit wala itong alam sa mga nangyayari. Matapos dasalan at magabot ng kaunting tulong, tumuloy na ang 2 papunta sa ibang tahanan. Ganon din ang kaso ng halos lahat. Hanggang sa magawi sila sa isang tahanan. Pagpasok ng pare, nakita nito ang isang matanda. Si Mang Osmeng, isa po siyang albularyo, Padre. Baka alam niya po kung ano nangyayari. Antayin natin siyang matapos sa ginagawa. Doon tayo makipag-usap. Naupo ang 2. Hanggang sa matapos ang albularyo. Tatayo na sana sila pero kusang lumapit ang matanda. Magandang araw, Padre. Mukhang naligaw ka yata. Magandang araw din po sa inyo, Mang Osmeng. Ang totoo niya, nagbabahay-bahay ako para tignan ang kalagayan ng mga kababayan natin.
Kaya ako napadpad dito. Ano po bang nangyayari sa kanila, Manong? Kung opinyon ko ang hingiin mo, sasabihin kong hindi pangkaraniwang sakit ang umaatake sa bayang ito. May nararamdaman ako. Mabigat na enerhiya. Bumabalot sa katawan ng mga naapektuhan. Tila isang hindi nakikitang kumot na hindi ko makalas-kalas. Kung ganon, espiritual na sakit ang dumapo sa kanila. Ganun na nga, Padre. Pero hindi ko alam na may kinalaman ka rin pala sa panggagamot. Kahit papano, Manong, may mga natutunan din ako at naniniwala ako sa kulam, barang at sanib dahil nasaksiyan ko ang mga ganitong uri ng pangyayari. Mabuti kung ganon. May matino akong makakausap. Hindi kasi nauunawaan ng mga taga dito ang sinasabi ko. Bakit, Manong? Ano pa ba ang umaatake sa kanila? Hindi ano, Padre, kundi sino. Isang malakas na mangkukulam ang may gawa nito. Pero ang nakakapagtaka, bakit kailangan niyang pagsabay-sabayin ng mga kabataan? Yan din ang katanungan ko, Manong. Pero sa tingin mo, may magagawa ba tayo? Batay sa nakikita ko ngayon, sa palagay ko malaki ang tsansang mapipigilan natin kung ano man ang binabalak ng mangkukulam na ito. Kung ganon, handa akong tumulong, Manong. Marco, bumalik ka sa simbahan. Sabihan mo si Mang Goryo na hindi tayo makakauwi na maaga. Sa pagbalik mo dito, dalhin mo mga gamit ko sa pangbabasbas. Dali-daling lumakad ang binata. Pagbalik nito, sinimula ng dalawa ang panggagamot. Gamit ang kaalaman sa mga dasal, binalot ni Father Greg ng proteksyon ang paligid ng silid kung nasaan sila. Wala itong ibang taong pinapasok maliban sa ina ng pasyente. Si Mang Osmeng naman, nagsimula na din sa kanyang ritual. Ang plano ng dalawa, matunton ang kinaroroonan ng mangkukulam at hulihin ito. Ilang ulit nang sinubukan ng matandang papasukin sa katawan ng pasyente ang mangkukulam, ngunit nabigo ito. Tuso ang mangkukulam na ito, Padre. At may isa pang malakas sa persona ang nagpoprotekta sa kanya. Isang elementong kapay. Wika ni Mang Osmeng. Kinuha ng pare ang isa sa kanyang libro at tinawakan sa balikat ang matanda. Ako naman muna, Mang Osmeng. Tignan natin kung ano magagawa ko. Tugon ng pare. Binuklat nito ang libro. Magsisimula pa lang sa pag-uusal nang biglang dumilat ang mga mata ng pasyente at nagsalita. Anong kailangan nyo? Bakit kayo nagagambala? Wika ng pasyente. Kinumpirma ng ina na hindi yon ang boses ng kanyang anak. Para kay Father Greg, isa itong pambihirang kaso ng posisyon na sila mismo ang nagsagawa. Napatingin ang pare kay Mang Osmeng, samantalang si Marco naman patuloy lang na pinapanood ang galaw ni Father Greg. Tingnan mo nga naman. Sino mag-aakala na isang paring kagaya mo ay may kaalaman sa pagpapasanib? Pinahanga mo ko, Padre. Wika ng matanda. Tumayo ito at lumapit sa pasyente. Mukhang kami yata ang dapat magtanong sa'yo niyan. Anong kailangan mo? At bakit mo tinaniman ng sakit ang mga tao sa baryo na to? Sumusunod lang ako sa utos. At kung wala ka nang itatanong pa, kailangan ko nang umalis dahil nakantala. Aray ko! Itigil mo yan. Walang iya ka! Tugon ng sanib. At talagang may gana ka pang murahin ako, ha? O siya, tignan natin kung hanggang saan ang tibay mo. Muling inusal ni Greg ang parehong salitang ginamit para sunugin ang kalalakian sa nayon ni Mang Emong. Ngunit iniba nito ang bandang dulo ng dasal. Napasigaw ng husto ang pasyente hanggang sa tuluyan nitong sumuko. Ano, lalabang ka pa? Kung may halaga sa'yo ang buhay mo, sumuko ka na at umamin. Dahil kahit ano pang gawin mo ngayon,
isa lang din ang kakaantungan. Kamatayan sa nagbabagang putik. Wika ng matanda. Patuloy pa rin itong pinahihirapan ng pare hanggang sa kusa itong magsalita. Napagutusan lang ako na ihanda ang mga kaluluwa ng mga kabataan ito para sa isang malaking piging. Sa mga tuwin ako lang ang naganda, ngunit iba ang mag-ahain. Kahit pilipitin nyo pa ang mga kamay ko, hindi nyo mapipigilan ang sinasabi kong tao. Huli na kayo ng dating. Sobrang huli na. Anong piging? Magsalita ka, Mangkukulam. Piging para sa pagdating ng kanilang Panginoon. Pagsalubong sa pagbaba ng kinikilalang Diyos. Ang demonyong gabay ng Supremo ng mga ituman. Nagkatinginan si Mang Osmeng at Padre Greg. Maging si Marco ay napatayo din sa mga narinig. Patayin mo na ng tuluyan ang mangkukulam na yan, Padre. Alam ko na kung saan natin hahanapin ang totoong kaaway. Galamay lang ang isang yan. Wika ni Mang Osmeng. Gamit ang hawak na libreta, tinapos si Father Greg ang buhay ng mangkukulam. Inusala naman ng panumbalik ang pasyente para magkamalay ito. Ngayon ko na lang uli nagamit ang kapangyarihan ng 3 aklat. Bukang napagod ako ng gusto. Mang Osmeng, iidlip lang ako sandali. Tugon ng pare. Nang hina ito matapos patayin ng mangkukulam. Walang problema, Padre. Nakakapagod talaga ang pumatay ng malayuan. Kaya sige lang magpahinga ka muna. Total balot naman ang proteksyon ng lugar na ito. Wika ni Mang Osmeng. Nakatulog ng ilang oras si Father Greg. Hindi umalis sa tabi nito si Marco. Binabantayan ng binata ang hawak na mga libreta ng pare. Habang naiidlip, kinausap ni Mang Osmeng si Marco. Hindi ko akalaing malakas sa kumbate espiritual ang kura paroko natin. Pero talagang nakakapagod ang ganung laban. Kaya normal lang ang makatulog siya. Wika ni Mang Osmeng. Kahit ako, Manong, nagulat din sa ipinakita niyang lakas. Lalo pa dun sa nayon nila Mang Emong. Ilang katao na rin ang nasunog niya dun. Wika ni Marco. Oo, napalitaan ko ang tungkol sa pangyayaring iyon. Mabuti nga tinapos niya ng tuluyan ng mga galamay ni Seryo. Sino naman po yung Seryo? Dayo lang siya dito mula sa kabilang probinsya. Walang sino man ang nakakakilala sa totoo niyang pangalan, pero mas kilala siya sa bansag na Supremo. Narinig ko na rin ang pangalang Supremo kay Mang Emong. Ang akala ko nga, kakampi niya mga yun. Sinabi din sa akin ni Padre na habol nila ang mga libretang hawak ni Padre Greg. Ito ang dahilan kung bakit pinatay si Padre Julian. Alam niyong tungkol kay Padre Julian? Oo, alam na alam ko, Marco. Ang ginawa nilang pag-iipon ng kaluluwa ay para ialay sa sinasamba nilang demonyo. Tama nga ang sinabi ni Padre. Mga kulto nga ang kalaban. Pero para saan yung gagawin nilang pag-aalay? Para magkaroon ng kapangyarihan na mapantayan ng 3 banal na aklat. Pag-uusap ng dalawa. Maya-maya ay bumangon si Father Greg at nagsalita. Walang sino man ang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Kailan ba nila mauunawaan ang bagay na yon? Mabuti naman at nagising ka na. Malagang malaman mo kung anong totoong pakay na makalaban. Alam ko na po ang dahilan. Kahit ang rason sa likod ang pagkamatay ng chewing kong si Padre Julian. Kung ganon, alam na natin ang dapat gawin. Napigilan na natin ang galamay ng mangkukulam. Ngunit sigurado kung nakapag-ipon siya ng malaking bilang ng kaluluwa. Pero hindi natin alam kung saan sila hanapin. Alam kong kuta nila. Naikwento na rin sa akin ni Marco ang ginawa mo sa mga tauhan niya. Kaya alam ko ang natitira na lang ay ang kanyang mga malalapit na alagad.
Kung ganon, ano pa ang inaantay natin? Sandali lang, Padre. Hindi ka pwedeng magpadalos-dalos. Dahil balot ng depensa ang kutang yon, kailangan maghanap ng butas para makapasok. Hindi na kailangan, Manong. May kakayahan akong sumira ng kahit pinakamalakas sa poder. Isa ito sa mga kakayahan ng 3 aklat ng parusa. Mabuti kung ganon. O sige, sumunod ka sa akin. Ituturo ko kung saan sila magtitipon ngayong gabi. Pag-uusap ng dalawa. Binilina ni Father Greg si Marco na magpaiwan, ngunit hindi pumayag ang binata. Hindi, Padre, sasama ako. Gusto ko makita kung paano mong tapusin ang pumatay kay Padre Julian. Masyadong mapanganib ang pupuntahan namin. Iba ang antas ng kakayahan ng kalaban. Natatandaan mo ba ang nangyari sa nayon nila Mang Emong? Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa isipan ko ang naramdaman ko. Pero walang kaso yun, Padre. Nakita ko kung paano mong parusahan ng mga taong pumatay kay Padre Julian. Ay nako, napakatigas ng ulo mo. Sige, kung hindi kita mapipigilan, maganda ka. Suotin mo ang medalyon na ito. Magbibigay ng proteksyon laban sa Tigalpo. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ang paghahanda, tumuloy ang mga ito papunta sa pinagkukutaan ni Sergio at ng mga kasapi ng kultong ituman. Pagdating sa lugar, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakaupo sa upuang gawa sa bato. Nasa harap nito ang ilang kasapi na nakasuot ng itim na damit. Nandito na tayo sa kuta nila. Ang taong yan, walang iba kung hindi si Sergio, ang Supremo. Kung ganon, wag na tayong mag-aksaya ng oras. Ti Julian, para sa iyo ang gagawin ko ito. Panginoon, patawad kung may bahid ng paghihigante ang pagtupad ko ng aking misyon. Naway maunawaan niyo ko. Tumayo ang mga ito at naglakad papasok sa nayon. Nagulat ang mga naroon nang makita ang pare na hawak ang 3 libreta. Tumayo ang lalaking nasa trono, naglakad papunta sa kanilang kinaroroonan. Maligayang pagdating sa aking bulwagan. Nakatayo kayo ngayon sa lupa kung saan itatayo ang aking palasyo. At sa pamamagitan ng 3 aklat na hawak mo, may sasagawa ko na ang aking mga plano. Salamat ha, ikaw pa mismo ang nagdala sa akin. Pasensya na, pero hindi ko dinala ang bagay na ito para ibigay sa iyo. Narito ako para ipataw ang parusa sa mga taong kagaya mo. Tugon ni Greg. Tumawa ng malakas si Sergio at nagsalita. Yan din ang sinabi sa akin ng matandang pare. Pero nasaan siya ngayon? Wala na, hindi ba? Pinagpepiesta na ng uod sa ilalim ng lupa. Mabuti naman at inamin mo ang pagpatay sa tiyuhin ko. Mas nagkaroon ako ng dahilan na ipataw sa iyo ang parusang kamatayan. Parusang kamatayan. Huwag kang magpatawa, binatang pare. Kung inaakala mo na masisindak mo ko dahil sa hawak mong 3 libreta, nagkakamali ka. Walang sino man ang nakakaalam ng 3 susi para paganahin ang dasal. Huwag ka masyadong magpapakasiguro. Hindi mo kilala ang kaharap mo. Tugon ni Father Greg. Sabay bato ng Tigalpo. Nagsipagtumbahan ang mga tauhan ni Sergio. Nagulat ito dahil hindi niya alam kung ano ang tumama sa kanila. Anong nangyari? Anong ginawa mo sa mga disipulo ko? Nilingon ni Father Greg si Marco at Mang Osming. Pinaatras ang mga ito. Umatras kayo ng ilang hakbang, Marco. At ikaw naman, Sergio. Malalaman mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Huwag mo kong patawanin. Maya-maya lang,
Tatayo na ang aking mga disipulo. Naririnig niyo ba ako? Magsibangon kayo at tuparin ang inyong tungkulin. Hindi na babangon ng mga yan dahil inuusig na sa impyerno ang kanilang kaluluwa. Ito ang unang bahagi ng 3 parusa at hindi magtatagal. Susunod ka sa kanila, kaya huwag kang mag-alala. Walang iya ka. Sino ka sa palagay mo? Wala kang karapatan na gamitin ang kapangyarihan ng kamay ng Diyos. Wala akong karapatan, pero may otoridad ako mula sa Kanya. Tugon ni Padre Greg. Itinaas nito ang kanang kamay habang nag-uusal na mga dasal. Laking gulat ni Sergio dahil kusang dumi pa ang mga braso nito na parang ipapako. Anong palabas na naman ito? Huwag mo kong linlangin ng mga simpleng mahika. Wika ni Sergio. Sinubukan nitong makawala pero hindi niya maikilos ang mga kamay. Naramdaman din ito na parang may tumutusok sa kanyang palad. Napasigaw ito habang pilit na pumipiglas. Hindi lang basta simpleng mahika ang ginagamit ko ngayon, kundi ang totoong kapangyarihan ng may likha. Ngayon tanggapin mo ang parusa ng kalangitan. 30 ulit ng pagkasunog ng kaluluwa. Tugon ni Father Greg. Tumawa ng malakas si Sergio habang unti-unting natutupok ang kanyang katawan. Padre, ano po mangyayari sa kanya? Paulit-ulit na masusunog ang katawang lupa ng taong yan habang nabubuhay siya. Samantalang ang kaluluwa mapupunta sa impyerno at patuloy na masusunog sa loob ng mahabang panahon. Yan ang pinakamasaklap na kapalaran ng isang makasalanan. Hindi lang basta makasalanan ng taong yan. Sinanla niya ang kaluluwa sa demonyo at sinubukan pang ipalaganap ang huwad na relihiyon sa lupa. Kaya hindi lang sa impyerno paparusahan ang kaluluwa niya. Ikalawang bahagi pa lang yan ng 3 parusa ng langit. Ikalawang bahagi pa lang? Wasak na ang kaluluwa mo. Ano pa yung ikatlo? Huwag mo nang alamin. Dahil baka maisipan mo pang magpare. Halika nga dito. Alalayan mo ko. Pag-uusap ng mga ito. Inalalayan ng binata ang pare para maupo sa sulok habang pinagmamasdan. Paulit-ulit na natutupok ang katawang lupa ni Sergio. Unti-unti itong kinakain ng mga nilalang mula sa kailaliman ng mundo. Hindi makapaniwala si Marco na masasaksihan ng dalawa niyang mga mata ang ganitong uri ng kaganapan. Ganun pa man, masaya ang binata dahil nagkaroon siya ng pagkakataong makasama ang pare na kagaya ni Padre Greg. Ilang sandali pa, tuluyang naupos ang katawan ni Sergio, ngunit naririnig pa rin niya ang sigaw nito sa kagubatan. Habang buhay na aalingaw-ngawang sigaw ng taong yan, maging ang paglagalag ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya kailangang isara ang lugar na ito para sa karamihan. Babasbasan ko ang lugar na ito nang sa ganon, manahimik ang mga kaluluwang kinuha ni Sergio at makatawid sa kabilang buhay. Tugon ni Father Greg. Matapos ang pangyayari, binasbasa ng pare ang paligid. Nag-alay ito ng misa para sa mga kaluluwa. Sa paglipas ng panahon, nakaugalian ng mga taong dumalaw sa lugar upang mag-alay ng panalangin. Taon-taon nila itong ginagawa bilang pag-alala sa mga yumao. Ilang taon ang nakalipas, tuluyang nagretiro si Father Greg. Iniwan sa binata ang pangangalaga ng 3 libreta. Bagaman ibang pari na ang nakatalaga bilang kura paroko, tuloy pa rin ang paglilingkod ng binata sa parokya. Kalaunan, habang tumataas ang ranggo nito sa pagpupulis, patuloy pa rin ang pag-unlad nito sa simbahan. Hindi lubos maisip ni Marco
naaabot sa ganon ang kanyang buhay. Bagaman hati ang katawan sa paglilingkod sa tao at sa Diyos, masaya ang binata dahil nagawa niyang matupad ang pangarap at kahilingan ni Padre Greg. Dahil na din sa prinsipyong iniwan nito, unahin ang kaharian ng Diyos at lahat ng ito ay pagkakalob sa iyo.